very curious ako dito, no? Kasi nga, 'di ba, yung provision na isiningit, tama po ba? That was declared unconstitutional by the Supreme Court. Tama? Tama. Okay. Unconstitutional 'yon. Meron po bang pwedeng kasuhan dun sa mga may pakana nito? Kunwari, nagkaroon ng conspiracy para kunin yung mga pondong excess supposedly ng GOCC, kasama po rin yung PhilHealth, at dalhin sa ibang mga bagay. Meron po ba mga pwedeng kasuhan? Pwede, merong kasuhan dahil ano yan, unconstitutional yung ginawa nila. So if it is unconstitutional, they cannot derive any legal shield from that. Ang sabi nila, sumunod lang sila sa batas. Pero if they intentionally crafted the law to allow this to happen, in other words, they had a criminal intent in inserting that Section 1D. Talagang intended nila. Siningit nila yung Section 1D para makuha yung pundo ng PhilHealth, tapos gagamitin nila sa flood control. Yung nabigyan ng flood control project, yung mga kontratista nila, na kasabot nila, yun ang dapat, pwede sila kasuhan. Yun ang ano, that's why we're trying to find out what happened. Yung ano po, yung criminal intent, how would you prove that in this context? Well, yung criminal intent sa mga kontratista at saka yung nakatanggap ng pera, madali lang yan, no? Kasi yung kontratista, hindi nila sinunod yung kontrata nila, ghost project, may criminal intent na. Pero yung mga congressmen lang, hindi sila kontratista. They're not related to the contractors. Wala namang testigo na they receive money. So basically, just because they approve the law, how can we hold them liable? Yun ang mahirap. Yun nga po. Di ba pwede yan sabihin, we're just performing our job as Yes. legislators. Di ba? To scrutinize a budget, and pwede din sabihin, we did it in good faith. Tama yan. So to destroy that good faith defense, we have to go back kung sino yung nag-insert ng Section 1D para pag makonekta sila natin na may flood control project sa distrito nila, kaibigan nila yung kontratista, yon mga circumstances na ganyan. Mahirap ito. Pero yung flood control project, pag ghost o substandard, madali lang yon, no? Pag Ito may pong si ano, testigo na katulad yung sabi ni Romy Bernardo, nag-deliver siya ng pera, ayun, madali lang yon. Pero ito, we're talking of people na hindi tinuturo na nakatanggap ng pera, hindi naman kontratista, pero alam natin na sila yung nag-insert ng provision. ito So, po, Justice, medyo etong si, mahirap yun. That's why we will have to tie the dots, no, to link to connect the dots. Apo. Ito pong si former Finance Secretary Ralph Recto, na ngayon na Executive Secretary. Meron po ba siyang pwedeng pananagutan dito, o pwede ba niyang sabihin lang, hindi, Kongreso nagpasok ng provision na yan, ako in-implement ko lang? Yan ang sinasabi niya. So, nag-implement lang siya, may mandato yung batas na i-implement niya. Ang akala ng iba, akala ko na siya nag-insert, but na-trace ko na hindi pala siya ang nag-insert. Ang nag-insert si Congressman Joey Salceda dahil nag-introduce siya ng bill to insert the provision sa House. So yung idea galing sa kanya. He inserted that and submitted that to the committee of Zaldico, who was the chair of the Appropriations Committee. So, pag-aralan pa natin ito, but right now, we're happy na nalo na tayo. There is a certain source of reimbursement dahil fallback talaga yung budget, but
parang linoloko lang natin sarili natin eh. Tayo ang magre-reimburse. So, ang gusto ko, ang mag-reimburse yung mga kumuha ng pera. Justice, lastly, pasensya na po, no? Alam ko nakangawit na kayo. Ito po, lastly. Doon sa mga pananagutin, dito po sa nangyaring illegal na pag-transfer ng pondo ng PhilHealth, ano po yung mga pwede ikaso doon sa mga pwedeng panagutin? Well, yun nga, if we can show bad faith from the very start, na plinano nila ito, pwede. Pero pag wala, they can rely on the law. Yun ang problema. May batas sila na sumunod lang kami sa batas. So how do you pierce that? By showing that sila yung may brains nito, linagay nila yung batas na ganyan, sila rin ang sasalo sa pera doon sa flood control. Mahirap yan. So, we will have to, to dig further, no? Pero at least alam na natin kung sino yung nag-introduce nitong Section 1D. So, that is a good start already. Okay. So that's former Congressman Joey Salceda. Yes. Okay.